7 taon akong naging bulag. Isang umaga, nagising ako na ang asawang si Alex at ang pinsan kong si May, na itinuring kong sariling dugo, ay nagsasalo-salo na sa aking kama at kayamanan. Habang nagpapakapagod ako para sa pamilya, itinatali na pala nila ang lubid na bibigtiis sa akin. Pero mali sila. Akala nila ay isang marupok na biktima ako na madaling itatapon. Sino nga ba ang tunay na reyna sa larong ito? Handa na akong bawiin ang lahat, kahit dumanak pa ang luha ng pagsisisi. Huwag ka nang mag-alala, May. Konting tiis na lang. Kapag napapirma ko na ang hangal na babaeng iyon sa huling dokumento, wala na siyang magagawa. Mapapasa atin na ang lahat ng ari-arian ng mga magulang niya. At sa wakas, mailalagay na rin kita sa lugar na nararapat para sa'yo. Ang boses na yon, ang malamig at kalkuladong tono ni Alex, ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Bawat salita ay tila isang malupit na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Sandra. Sa labas ng saradong pinto ng study room, nakatayo si Sandra habang hawak ang isang tray ng espesyal na kare-kare. Ang usok ng bagong luto at mainit na sarsa na hinaluan niya ng pagmamahal at pagod sa loob ng 3 oras ay humahaplos sa kanyang mukha. Kanina lamang ay punong-puno siya ng pananabik na ipagdiwang ang promosyon ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang amoy ng mani at bagoong na dati ay simbolo ng kanilang masayang tahanan ay tila naging lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang hininga. Siguraduhin mo lang, Alex, sagot ng isang pamilyar na boses ng babae. Isang boses na mas malambing pa sa musika, ngunit ngayon ay puno ng kamandag. Pagod na akong maging lihim na pinsan sa harap niya, habang ako naman talaga ang nagpapaligaya sa iyo sa gabi. Gusto ko nang makuha ang bahay na ito. Gusto ko nang makita siyang wala kahit isang kusing. Si May, ang pinsan na itinuring niyang higit pa sa kapatid, ang ulilang pinalaki at pinag-aral ng kanyang mga magulang. Naramdaman ni Sandra ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang mga kubyertos ay dahan-dahang naguumpugan na lumilikha ng isang marupok na tunog sa gitna ng kanyang pagkabigla. Naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Tila isang malaking bato ang bumagsak doon at dinudurog ang bawat hibla ng kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na kabog na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga pandinig. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pinto at isaboy ang mainit na pagkain sa mukha ng 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa sahig, tila naging bahagi na ng semento ng bahay na pinaghirapan niyang gawing isang tahanan. Ngunit ngayon ay nalaman niyang isa lamang palang malaking bitag. Ang lahat ng alaala ng 7 taon, ang kanilang kasal, ang mga gabing nagpupuyat siya para alagaan si Alex, ang mga sandaling ibinigay niya ang lahat ng kanyang mana para suportahan ang negosyo nito, ay biglang naglaho at napalitan ng isang madilim at maruming katotohanan. Hindi siya asawa, hindi siya minahal, isa lamang siyang kasangkapan, isang pirma sa papel na unti-unting ninanakawan ng sariling pagkatao. Dahan-dahang lumaylay ang kanyang balikat. Isang butil ng luha ang pumatak sa malinis na apron na suot niya, na sinundan pa ng isa hanggang sa maging isang tahimik na agos ng pait. Hindi siya gumagalaw, nananatiling estatwa sa harap ng kataksilan. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang halakhak ni May at ang tunog ng paghalik ni Alex. Ang bawat tunog ay tila mga karayom na itinutusok sa kanyang kaluluwa, paisa-isa hanggang sa wala nang matirang puwang para sa ligaya. Ito ba ang kapalit ng 7 taon ng aking pagpapakumbaba at pag-ibig? Hanggang kailan ko kayang lunukin ang ganitong klaseng kalupitan bago ako tuluyang maglaho sa dilim? Nabalik lamang ang ulirat ni Sandra
Nang marinig niya ang pag-ikot ng doorknob, ang pinto ay dahan-dahang bumukas at doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, ay tumambad ang mukha ni Alex na may bakas pa ng isang mapanuring ngiti. Na biglang naglaho nang makita ang asawang nakatayo sa kanyang harapan. Hawak ang tray ng pagkaing unti-unti nang lumalamig. "Sandra? Kanina ka pa ba riyan?" Ang tinig ni Alex ay mabilis na nagbago mula sa pagiging mapang-api tungo sa isang malambing na pag-aalala. Ngunit sa pandinig ni Sandra, ang lambing na yon ay tila kalawang na kumakain sa bakal. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Alex sa likuran niya, kung saan dahan-dahang lumabas si May mula sa anino ng silid, maingat na inaayos ang kanyang buhok at ang suot na blusa. "Hon, bakit hindi ka sumasagot? Anong nangyari sa'yo?" Muling nagsalita si Alex, sabay haplos sa balikat ni Sandra. Ngunit ang bawat daliri nito na dumidikit sa kanyang balat ay tila nag-iiwan ng bakas ng uling, marumi, mainit, at nakakasuka. Ang hapunan, handa na. Ang tanging lumabas sa tuyot na labi ni Sandra. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Natatakot siya na baka makita nito ang apoy ng puot na nagsisimula ng magliyab sa kanyang mga balintataw. O kaya naman ay ang pagkabasag ng kanyang kaluluwa na pilit niyang pinagdudugtong sa mga sandaling iyon. "Ay, Ate Sandra, akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo," singit ni May. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang inosenteng ibon, ngunit ang mga mata nito ay nanunuot, tila sinusukat kung hanggang saan ang narinig ng kanyang pinsan. "Nagtutulungan lang kami ni Kuya Alex sa mga documents para sa bagong project niya. Masyado siyang stress, kaya tinulungan ko na rin siyang mag-ayos ng files." Tinitigan ni Sandra si May. Ang babaeng ito ay ang parehong bata na pinuputulan niya ng kuko noon. Ang parehong pinsan na binibilhan niya ng bagong sapatos tuwing pasukan dahil ayaw niyang makaramdam ito ng kakulangan bilang ulila. Ngayon, ang sapatos na yon ay tila ginagamit na ni May upang tapakan ang kanyang pagkatao. "Halika na, kain na tayo. Sayang naman ang niluto mo kung lalamig lang," sabi ni Alex habang kinuha ang tray mula sa mga kamay ni Sandra. Sa sandaling maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman ni Sandra ang panginginig ng sariling kalamnan. Ang bigat ng tray ay nawala, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay lalo lamang tumindi. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na nakaupo sa gitna nila. Ang tanging tunog na maririnig ay ang dahan-dahang pagtama ng kutsara at tinidor sa porselanang pinggan, isang matigas at tuyot na tunog na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. "Sandra, parang ang lalim ng iniisip mo." Basag ni Alex sa katahimikan habang sumusubo ng pagkain. "Narinig mo ba yung pinag-uusapan namin kanina sa loob tungkol sa investment sa lupa sa probinsya? Isang pagsubok, isang paing upang malaman kung gaano karami ang nalaman ni Sandra." "May narinig ako tungkol sa pagpapapirma sa akin," mahinang sagot ni Sandra. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kanyang pinggan. Tumawa ng mahina si Alex, isang tawang tila nagmumula sa lalamunan ngunit hindi umaabot sa mga mata. "Ah, yun ba? Yun ang sinasabi ko sa'yo, Hon. Masyado kang maraming iniisip kaya kung ano-ano ang naririnig mo. Sinasabi ko kay May na kailangan nating ayusin ang mga papers para sa retirement fund natin. Gusto kong maging stable ang future ni Nina. Masyado ka lang sigurong pagod sa gawaing bahay. Kaya kung ano-ano ang interpretasyon mo sa mga naririnig mo." Gaslighting. Alam ni Sandra ang terminong iyon, ngunit hindi niya akalain na mararanasan niya ito sa taong pinangakuan siyang poprotektahan habang buhay. Pinagmumukha siyang hibang, pinagmumukha siyang mali sa harap ng sarili niyang katotohanan. "Oo nga, ate. Baka kailangan mo nang mag-relax. Kung gusto mo, ako na muna ang mag-aasikaso kay Nina bukas para makapag-spa ka."
Dagdag ni May habang nakangiti ng matamis. Isang ngiting hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng hiya. Hindi sumagot si Sandra. Ipinagpatuloy niya ang pagsubo ng kanin kahit na tila buhangin ito sa kanyang lalamunan. Bawat lunok ay isang sakripisyo. Bawat hininga ay isang pakikibaka. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumamaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang hapdi na yon ang nagsisilbing angkla niya sa realidad upang hindi siya tuluyang lamunin ng dilim ng kawalang pag-asa. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Sandra sa kusina, lumapit si Alex at niyakap siya mula sa likod. Ang yakap na dati ay nagsisilbi niyang kanlungan, ngayon ay tila isang tanikala na sumasakal sa kanya. Hon, may ipapapirma lang ako sa iyo mamaya ha. Huwag mo nang basahin. Masyadong technical ang mga terms doon. Basta para ito sa ikagaganda ng buhay natin. Bulong ni Alex sa kanyang tainga. Ang malamig na tono ng kanyang boses ay tila nagyelong kamay na marahang dumampi sa batok ni Sandra. Napapikit siya sandali habang pilit inuunawa ang bigat ng sitwasyong kanyang kinasasadlakan. Sa unang pagkakataon, lubos niyang naunawaan na hindi ito isang karaniwang pagtatalo ng mag-asawa na maaaring matapos sa luha o sigawan. Ang kaharap niya ay isang taong matagal nang nabubuhay sa kasinungalingan at manipulasyon. Isang taong handang isugal ang dangal, katotohanan, at maging ang kinabukasan ng iba para lamang makuha ang gusto nito. Mariing napahawak si Sandra sa mga papel na nasa kanyang kamay. Kung susuko siya ngayon, tuluyan niyang ipagkakaloob sa kanila ang kapangyarihang kontrolin ang kanyang buhay. Ngunit kung lalaban siya, kailangan niyang harapin ang unos na matagal na niyang iniiwasan. Huminga siya ng malalim. Hanggang kailan niya hahayaang iba ang magdikta ng kanyang kapalaran. At kung hindi ngayon siya tatayo para sa sarili niya, kailan pa? Nabalik ang diwa ni Sandra nang marinig ang mahinang katok sa pinto sa labas. Ito na ang sandali na kailangan niyang magdesisyon. Sa pagitan ng pagsunod at pagre-rebelde, sa pagitan ng pagiging biktima at pagiging isang mandirigma. Sana ay hindi mo nakakalimutan, May. Ang bawat butil ng kanin na isinubo mo noong bata ka pa ay galing sa pawis ng mga magulang ko. Ang mga salitang ito ay hindi lumabas sa bibig ni Sandra, kundi nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan habang pinapanood niya si May na tila reynang naglalakad sa loob ng kanyang kusina. Kinuha ni May ang isang baso, sinalinan ito ng tubig, at uminom ng dahan-dahan habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa likod ni Sandra na kasalukuyang naghuhugas ng mga pinagkainan. Ate, masyado kang seryoso sa paghuhugas, wika ni May. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-asar na tamis. Baka naman pati ang disenyo ng plato ay mabura na sa tindi ng pagkuskus mo. Relax ka lang. Sabi nga ni Kuya Alex, baka kailangan mo lang ng pahinga. Tinigil ni Sandra ang kanyang paggalaw. Ang bula ng sabon sa kanyang mga kamay ay tila naging malapot na putik. Sa kanyang gunita, bumalik ang imahe ng isang payat at madungis na batang babae na dinala ng kanyang ama sa bahay na ito. 20 taon na ang nakalilipas. Si May iyon, ang ulilang anak ng kapatid ng kanyang ama na walang matuluyan. Naalala ni Sandra kung paano niya ibinahagi ang kanyang mga laruan, ang kanyang silid, at kahit ang atensyon ng kanyang mga magulang. Itinuring niya itong tunay na kapatid. Ngunit ang utang na loob na inaasahan niyang magbibigkis sa kanila ay tila naging isang utang na buhay na ngayon ay unti-unti nang naniningil sa pinakamasakit na paraan. Humarap si Sandra kay May. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit walang luha. May, bakit mo ito ginagawa? Alam mo kung gaano ko pinahalagahan ang pamilyang ito. Alam mo kung paano kita itinuring na sarili kong dugo. Lalong lumawak ang nangiti ni May. Isang nangiti
na hindi na nagtatago ng anumang kabutihan. Inilapag niya ang baso sa counter nang walang anumang ingay, ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Dugo? Ate, wag na tayong maglokohan, bulong ni May habang lumalapit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni May, na si Sandra rin ang bumili, ay humalo sa amoy ng sabon sa kusina. Ang dugo ay madaling malimutan kapag ang pinag-uusapan ay ang kaligayahan. Hindi mo ba nakikita? Hindi ka na mahal ni Alex. Ikaw na lang ang nagpipilit na maging asawa sa isang bahay na hindi mo naman kayang panindigan. Hindi sapat ang pagiging mabait para panatilihin ang isang lalaki. At sa tingin mo, magiging masaya ka sa piling ng lalaking nagagawang lokohin ang sarili niyang asawa? Tanong ni Sandra. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pinagsamang galit at pait. Tumawa si May, isang mahinang tawa na tila isang maruming sikreto. Masaya ako dahil nakuha ko ang gusto ko. At ate, huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na namin ang lahat, baka payagan ka pa naming maging katulong dito. Magaling ka naman maghugas ng pinggan, di ba? Isang malakas na pagnanais na sampalin ng pinsan ang dumaan sa isip ni Sandra. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya bababa sa antas ng babaeng ito. Alam niya na ang bawat kilos niya ay binabantayan. Nabalik ang katahimikan nang pumasok si Alex sa kusina. Dala ang mga papel na kanina pa nito ipinipilit. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging mapagmahal na asawa. Isang maskara na ngayon ay kitang-kita na ni Sandra ang mga lamat. Hon, heto na yung papers. Pirmahan mo na para matapos na tayo rito. Para rin ito sa savings ni Nina sa college. Wika ni Alex habang inilalapag ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ni Sandra ang dokumento. Ang mga salitang Special Power of Attorney at Transfer of Rights ay tila mga anay na kumakain sa kanyang mga ari-arian. Alam niya na kapag idiniin niya ang ballpen na iyon sa papel, tuluyan na niyang ibibigay ang susi ng kanyang buhay sa mga kamay ng mga taksil. Alex, kailangan ko muna itong basahin ng maigi. Siguro bukas na lang. Malumanay na sabi ni Sandra. Pilit na itinatago ang kaba. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Alex. Ang pagiging malambing ay napalitan ng isang madilim na awtoridad. Sandra, huwag ka nang matigas ang ulo. Pinagdududahan mo ba ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, ganyan ang isasagot mo sa akin? Pirmahan mo na yan ngayon din. Naramdaman ni Sandra ang presensya ni May sa kanyang likuran. Tila isang aninong naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ang apat na sulok ng kusina ay tila lumiliit. Sumasakal sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Sandra ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pag-iyak ni Nina mula sa itaas ang bumasag sa tensyon. Ang anak ko, bulong ni Sandra. Ginamit niya ang pagkakataong iyon upang bitawan ng ballpen at mabilis na tumakbo patungo sa hagdan. Iniwan ang dalawang taksil na nagpapalitan ng makahulugang tingin sa gitna ng malamig na ilaw ng kusina. Ngunit alam ni Sandra, hindi pa tapos ang gabi. At sa loob ng kanyang silid, habang yakap ang umiiyak na anak, isang lihim na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya muling luluha para sa mga taong walang halaga. Kung giyera ang gusto nila, bibigyan niya sila ng isang laban na hindi nila malilimutan. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pananahimik, Mrs. Montenegro. Minsan, kailangan nating buksan muli ang sugat para lang matiyak na hindi na ito muling mabubulok sa loob. Ang tinig ni Attorney Lorenzo ay parang isang malalim na agos ng tubig. Malamig, kalmado, ngunit may kapangyarihang magbuwag ng bato. Nakaupo si Sandra sa harap nito, sa loob ng isang silid na puno ng amoy ng lumang papel at kape. Ang liwanag mula sa bintana ay nagbibigay ng anino sa mga hanay ng mga makakapal na libro sa paligid, na tila mga piping saksi sa libu-libong trahedya at tagumpay ng katarungan. Kaninang umaga,
Bago siya umalis ng bahay, hinalikan pa niya si Alex sa pisngi at ipinagluto ng paborito nitong almusal. Isang pekeng paglalambing na nagdulot sa kanya ng matinding pandidiri sa sarili. Habang nasa taxi siya patungo sa opisina ng abogado, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang wedding ring. Ang gintong yon ay tila naging isang mainit na bakal na pumapaso sa kanyang balat. Ang singsing na dapat ay simbolo ng sumpaan ay isa na ngayong ebidensya ng isang mahaba at planadong panlilinlang. Ipinapirma niya sa akin ito kagabi, bulong ni Sandra habang inilalapag sa mesa ang kopya ng dokumentong palihim niyang kinuha mula sa bag ni Alex habang naliligo ito. Sabi niya, para raw ito sa kinabukasan ng anak namin, si Nina. Kinuha ni Lorenzo ang papel. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw habang binabasa ang bawat linya ng maliliit na letra. Walang anumang emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpahiwatig na nakikita niya ang kamandag na nakatago sa likod ng mga teknikal na salita ng batas. This is not for Nina, Mrs. Montenegro, wika ni Lorenzo nang hindi inaalis ang tingin sa papel. This is a waiver of rights. Kapag pinirmahan mo ito, ibinibigay mo sa asawa mo ang lahat ng kapangyarihan na ibenta o isanla ang ancestral house niyo nang hindi na kailangan ng permiso mo. In simple terms, he is stripping you of your inheritance while making it look like he's doing you a favor. Naramdaman ni Sandra ang mabilis na pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Kahit alam na niya ang katotohanan mula sa pakikinig sa usapan ni na Alex at May, ang marinig ito mula sa isang eksperto ay parang muling pagbagsak ng isang mabigat na pinto sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Bakit? Ang tanging tanong na lumabas sa kanyang labi. Isang maliit at basag na boses na tila isang batang nawawala sa gitna ng malakas na bagyo. Bakit kailangang pati ang bahay ng mga magulang ko ay pag-interesan niya? Hindi pa ba sapat ang 7 taon na ibinigay ko sa kanya ang lahat? Tumingin si Lorenzo ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang halong pambobola, kundi puno ng isang malupit na katotohanan. Sa batas, Mrs. Montenegro, walang puwang ang bakit ng puso. Ang mahalaga ay kung paano natin sila mapipigilan. Pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Ang kalaban mo ay hindi lang ang asawa mo at ang pinsan mo. Ang pinakamalaking kalaban mo sa mga oras na ito ay ang sarili mong takot at ang panghihinayang mo sa mga taong nasayang. Tumayo ang abogado at lumapit sa bintana, pinagmamasdan ng mga sasakyang nagmamadali sa kalsada sa labas. Kung gusto mong bawiin ang buhay mo, kailangan mong matutong maging kasing lamig nila. Handa ka na bang makita ang asawa mo sa loob ng rehas? Handa ka na bang ituring siyang kaaway sa halip na ama ng anak mo? Dahil sa sandaling magsimula tayo, wala na itong balikan. Nanatiling tahimik si Sandra. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Nina na natutulog ng mahimbing kaninang madaling araw. Ang takot na mawala ang anak, ang takot na mawalan ng matitirhan, at ang takot na mabigo bilang isang ina ay nagsasabunutan sa loob ng kanyang isip. Ngunit sa gitna ng gulo, isang alaala ang nanaig. Ang tawa ni May habang nilalait ang kanyang pagiging manang. I don't have a choice, sagot ni Sandra. Ang kanyang tinig ay unti-unti nang nagkakaroon ng talim na hindi niya akalaing taglay niya. He already chose to kill the woman I used to be. Ang natitira na lang dito sa harap mo ay ang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Kahit ang pumatay ng sarili niyang damdamin, tumango si Lorenzo, isang maliit na senyales ng pagsang-ayon. Kung ganoon, magsimula tayo. Hindi sapat ang narinig mo lang. Kailangan nating magtanim ng ebidensya sa loob mismo ng teritoryo nila. We need to catch them in the act, not just the infidelity, but the fraud. We will put eyes and ears in your home, Mrs. Montenegro.
Ang bahay na akala nila ay kanila na, ay siyang magiging sarili nilang bilangguan. Umalis si Sandra sa opisina ni Lorenzo na may dalang bigat sa dibdib. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang maliit na siklab ng pag-asa. Habang naglalakad siya sa mataong kalsada, naramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Tila nagpapaalala na buhay pa siya. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang gate, ang kaba ay muling bumalik. Kailangan niyang harapin si Alex. Kailangan niyang humarap sa lalaking bawat salita ay kasinungalingan. Paano kung mahalata niya ang pagbabago sa aking mga mata? At ano ang gagawin ko kung sa pag-uwi ko ay nandoon na naman si May na tila reynang nakaupo sa aking sala habang hinihintay ang aking tuluyang pagbagsak? Sa bawat sulok ng bahay na ito, nararamdaman ko ang yakap ng aking namayapang ina. Ngunit sa mga kamay ni Alex, ang bawat haligi ay isa lamang tumpok ng semento na pwedeng ipagpalit sa mabilis na salapi. Ang pait ng kaisipang ito ay tila isang malapot na usok na bumabalot sa dibdib ni Sandra habang hawak niya ang isang lumang basahan. Narito siya, sa loob ng silid-aklatan ng kanyang ama, ang lugar na itinuturing niyang pinakasagrado sa loob ng kanilang ancestral house. Amoy alikabok at lumang papel ang hangin, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit ngayon ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na unti-unti nang nabubulok sa ilalim ng kanyang ilong. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kwadro ng larawan ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding. Ang nangiti ng kanyang ina sa litrato ay tila may halong babala. Ang mga mata nito ay tila sumusunod sa bawat galaw ni Sandra. Habang maingat niyang nililinis ang bawat ukit ng kahoy na nara, ang kanyang mga daliri ay may nadama sa likod ng malaking aparador. Isang piraso ng papel na tila sadyang isiniksik doon. Nang hatakin niya ito, isang asul na sobre ang bumagsak sa sahig. Walang anumang ingay ang nilikha nito sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ngunit para kay Sandra, ang pagbagsak na yon ay tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong pundasyon ng bahay. Binuksan niya ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng dapit hapon, ay bumungad sa kanya ang isang final notice of foreclosure mula sa isang bangko. Ang petsa ay noong nakaraang buwan pa. Ang ancestral house, ang kaisa-isang huling alaala ng kanyang mga magulang, ang bahay kung saan siya unang humakbang at kung saan niya binuo ang pangarap ng sariling pamilya, ay nakasanla na pala sa halagang hindi niya kailanman naisip. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pirma sa ilalim ng dokumento. Isang pamilyar na kurbada ng mga letra. Ang kanyang pangalan, Sandra Sebastian Montenegro, ay nakasulat doon ng buong linaw. Ngunit alam niya sa kanyang puso at kaluluwa na hindi niya kailanman hinawakan ng ballpen para sa papel na yon. Isang pekeng pirma, isang malupit na panggagaya na ginawa ng taong natutulog sa tabi niya gabi-gabi. Naramdaman ni Sandra ang pag-ikot ng paligid. Ang mga pader na gawa sa matigas na kahoy ay tila lumalambot at gumuguho sa kanyang harapan. Ang hangin sa kanyang mga baga ay tila naging maliliit na bubog na sumusugat sa bawat hininga. Napasandal siya sa matandang aparador. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tila nawalan ng lakas, napasanin ang bigat ng katotohanang ang kanyang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Paano mo nagawa ito, Alex? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang tinig ay tila isang hikbi na pilit na pinipigilan. Pati ba naman ang huling hantungan ng alaala ng mga magulang ko? Kukunin mo rin ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 7 taon. Ang mga gabing siya ang nag-aalaga kay Nina, habang si Alex ay nagpapakasaya sa labas. Ang mga perang inilabas niya mula sa kanyang sariling ipon para isalba ang negosyo nito. Lahat ng yon ay nauwi sa dokumentong ito. Ginamit siya ni Alex. Ninakawan siya nito habang siya ay abala sa pagpapakita ng pag-ibig.
Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng panghihina. Ito ay ang mainit at mapait na luha ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay bumasag nang marinig niya ang tunog ng sasakyang huminto sa labas ng kanilang gate. Alam niya ang tunog na yon. Ang pag-uwi ni Alex, ngunit may kasunod itong tawanan ng isang babae, ang malanding tinig ni May, na tila isang musikang sadyang tinimpla para sirain ang kanyang araw. Mabilis na itinago ni Sandra ang sobre sa loob ng kanyang damit. Malapit sa kanyang puso, ang lamig ng papel ay tila nanunuot sa kanyang balat. Isang paalala ng digmaang kailangan niyang harapin. Inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ang mga mata. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang masunuring asawa. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ng katarungan. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Alex na may kasamang isang lalaking naka-Amerikana. Isang estranghero na may hawak na folder at mabusising tinitingnan ang mga haligi ng bahay. "Hon, nandito ka na pala," bati ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng sigla. "Ito nga pala si Mr. Santos, isang friend ko sa business. Gusto lang niyang makita ang architecture ng bahay natin. Baka raw kasi kumuha siya ng inspirasyon para sa bago niyang project." Tumingin si Sandra sa estranghero, pagkatapos ay kay Alex, at huli ay kay May na nakatayo sa likuran nila na may nakakalokong ngiti. Alam ni Sandra ang totoo. Hindi inspirasyon ang kailangan ng lalaking ito. Ito ay isang appraiser ng bangko. Narito sila para sukatin ang halaga ng kanyang buhay bago ito tuluyang kunin sa kanya. Ilan pang kasinungalingan ang kaya mong itago sa harap ng aking mga mata bago mo ako tuluyang itapon sa kalsada? Naramdaman ni Sandra ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang apron, habang ang estranghero ay nagsimulang maglakad sa loob ng kanyang sala, tila isang buwayang sumusukat sa kanyang biktima. Hindi sapat na alam ko ang kanilang kasalanan. Kailangan kong maging anino sa loob ng sarili kong tahanan upang masaksihan ang bawat dumi ng kanilang mga kaluluwa. Ang kaisipang ito ang nagsilbing gabay ni Sandra habang pinagmamasdan niya ang sasakyan ni Alex na unti-unting lumalayo sa gate ng kanilang bahay. Kasama nito si May at ang lalaking nagpanggap na kaibigan, ngunit isa palang appraiser. Sabi ni Alex, meron silang mahalagang dinner meeting para ipagdiwang ang nalalapit na tagumpay ng kanyang negosyo. Isang pagdiriwang na ang pundasyon ay ang mga nakaw na pirma at pagkawasak ng buhay ni Sandra. Matapos matiyak na wala ng ibang tao sa paligid, tahimik na pumasok si Sandra sa loob ng bahay at dumiretso sa silid ni Nina. Mahimbing na natutulog ang bata. Walang kamalay-malay sa unos na unti-unting sumisira sa kanilang mundo. Sa bawat mahinahong pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib, tila may kung anong humihila sa puso ni Sandra. Lumapit siya at marahang hinaplos ang malambot na buhok ng anak. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang inosenteng mukha nito. Sa gitna ng lahat ng sakit, takot at pagtataksil na kanyang dinaranas, si Nina lamang ang nagsisilbing liwanag na nagpapatatag sa kanya. Mabigat siyang napalunok. Maaaring pagod na siyang lumaban para sa sarili, ngunit hindi siya maaaring sumuko ngayon. Hindi habang may isang munting batang umaasa sa kanya, nagtitiwala sa kanya, at nangangailangan ng kanyang pagmamahal at proteksyon. Para kay Nina, kakayanin niyang harapin kahit ang pinakamadilim na pagsubok. Kinuha ni Sandra ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Lorenzo. "Wala na sila. Nakaalis na." "Mabuti," sagot ng abogado sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay tila isang matigas na sandigan sa gitna ng bagyo. "Darating dyan ang isang tauhan ko. Magpapanggap siyang taga-service ng aircon. May dala siyang mga gamit na kailangan mo. Sandra, siguraduhin mong mailalagay ang mga ito
sa mga lugar na hindi nila paghihinalaan. Ang kwarto niyo ni Alex, ang study room, at ang sala. Kailangan nating marinig ang bawat plano nila. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaking nakauniforme ang dumating. Walang maraming salita. Iniabot nito kay Sandra ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga kagamitang tila mga laruan sa liit, mga microcamera at listening devices na kasing laki lamang ng buto ng pakwan. Nagsimula ang operasyon ni Sandra. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang isinisiksik ang isang maliit na lens sa loob ng digital clock sa ibabaw ng bedside table sa kanilang master bedroom. Ang kwartong ito na dati ay saksi sa kanilang mga pangarap ay naging isang maruming lugar na puno ng pagtataksil. Bawat sulok ng kama, bawat unan ay tila bumubulong ng mga kasinungalingang itinanim ni Alex. Sumunod ay ang study room. Doon, sa ilalim ng desk ni Alex, maingat niyang idinikit ang isang listening device. Ang kanyang pandinig ay tila naging doble ang talas. Bawat tunog ng kuliglig sa labas at ang mahinang pag-ugong ng refrigerator sa kusina ay tila mga malalakas na hiyaw sa kanyang pandinig dahil sa tindi ng kaba. Habang ginagawa ito, isang maliit na bagay sa loob ng basurahan ni Alex ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang punit-punit na resibo mula sa isang mamahaling jewelry store. Pinagdikit-dikit niya ang mga piraso. Isang diamond eternity ring. Hindi ito ang singsing na ibinigay sa kanya ni Alex noong anibersaryo nila. Ang petsa ng resibo ay noong nakaraang linggo lang, ang araw na sinabi ni Alex na meron siyang overnight seminar sa Tagaytay. Naramdaman ni Sandra ang pag-akyat ng asido sa kanyang sikmura. Ang singsing na yon ay nasa mga daliri na ngayon ni May. Nabalik ang kanyang ulirat ng marinig. Ang tunog ng pagbukas ng gate. Masyadong maaga. Hindi dapat sila narito ng ganito kabilis. Mabilis na niligpit ni Sandra ang mga kagamitan at patakbong tinungo ang banyo sa hallway. Ang tunog ng mga yabag ni na Alex at May ay umaalingaw-ngaw sa matigas na sahig ng sala, tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Hon? Sandra? Bakit nakabukas ang ilaw sa study room? Sigaw ni Alex mula sa ibaba. Sumandal si Sandra sa pinto ng banyo. Ang kanyang hininga ay pigil na pigil. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa sink. Tila doon lamang niya nakukuha ang lakas upang hindi tuluyang mabuwal. Narinig niya ang mga hakbang ni Alex na papaakyat sa hagdan. 1, 2, 3. Palapit ng palapit sa kinaroroonan niya. Kung makikita siya nito na lumalabas mula sa study room o kung mapapansin nito ang anumang pagbabago sa ayos ng gamit, tapos na ang laban. Alex, baka nakalimutan lang patayin ni ate kanina. Alam mo naman yun. Ulyanin na yata sa dami ng iniisip. Narinig niyang biro ni May na sinundan ng isang malanding tawa. Tumigil ang mga hakbang ni Alex sa tapat ng pinto ng banyo. Sandra, nariyan ka ba? Tanong ni Alex, sabay pilit na pinaliko ang knob ng pinto. Nanatiling estatwa si Sandra sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng takot. Sa mga sandaling ito, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso na tila isang tambol sa gitna ng katahimikan. Ano ang isasagot ko? Paano kung mapansin niyang nanginginig ang boses ko? At paano kung sa paglabas ko, makita ko sa mga mata ni May ang singsing na dapat ay sa akin habang ako ay nagtatago sa sarili kong bahay? Ang pananahimik ay hindi palaging tanda ng pagsuko. Minsan, ito ang pinakanakakamatay na paraan ng paghahanda para sa isang mabisang ganti. Dahan-dahang pinihit ni Sandra ang trangka ng pinto. Binuksan niya ito ng bahagya, sapat lamang upang makita ang nagdududang mukha ni Alex. Ang kanyang buhok ay sadyang ginulo niya ng kaunti at ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinamula sa pamamagitan ng pagpigil ng hininga.
Hon, ano bang ginagawa mo riyan sa loob? Tanong ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita na pilit itinatago sa ilalim ng pag-aalala. Masama ang pakiramdam ko, Alex. Mahinang sagot ni Sandra. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang panginginig na hindi na niya kailangang berpalsuhin. Kanina pa ako rito sa banyo. Parang umiikot ang paningin ko at nasusuka ako. Baka sa sobrang pagod lang ito. Sa likuran ni Alex, nakita ni Sandra si May na nakasandal sa pader. Ang isang kamay ay nasa baywang habang ang kabila ay nakahawak sa kanyang leeg. Doon, sa ilalim ng liwanag ng chandelier, kuminang ang isang bagay sa daliri ni May. Isang bilog na kislap ng brilyante na tila nanunuya sa bawat sakripisyong ginawa ni Sandra. Ang Diamond Eternity Ring mula sa resibong nakita niya. Sabi ko naman sa'yo, ate, masyado kang nagpapakapagod sa gawaing bahay. Wika ni May, ang kanyang tono ay puno ng mapait na pagkukunwari. Hayaan mo na ang mga katulong gumawa niyan. Look at you. Mukha ka ng lusyang at laging may sakit. Baka mamaya, mahawa pa si Nina sa'yo. Ang salitang losyang ay tumagos sa puso ni Sandra, ngunit hindi niya hinayaang makita nila ang hapdi. Tumango lamang siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang silid. Iniwan ng 2 taksil na nagpapalitan ng makahulugang tingin sa pasilyo. Nang makapasok sa loob at mailak ang pinto, mabilis na kinuha ni Sandra ang kanyang tablet na nakatago sa ilalim ng mga damit ni Nina sa cabinet. Isinuot niya ang kanyang earphones at binuksan ang application na ibinigay ni Lorenzo. Ang screen ay nahati sa 3 bahagi. Ang unang anggulo ay mula sa study room. Ang ikalawa ay mula sa master bedroom. At ang ikatlo ay ang audio feed mula sa sala. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng master bedroom. Sa screen, nakita niya sina Alex at May na pumasok. Ang kwartong dapat ay santuaryo ng kanyang pagsasama kay Alex ay naging entablado ng isang maruming palabas. Sa wakas, nakatulog din ang manang na yon. Wika ni Alex habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Nakita mo ba ang mukha niya? Parang mamatay na sa putla. Konting-konti na lang, May. Kapag nakuha na natin ang pirma niya para sa final transfer ng house title, pwede na nating simulan ang susunod na step. Umupo si May sa gilid ng kama, ang kama ni Sandra, at sinuri ang kanyang bagong singsing sa ilalim ng liwanag ng lampshade. Anong step, Hon? Baka naman abutin pa tayo ng taon bago siya tuluyang mawala sa landas natin. Humakbang si Alex patungo kay May at hinawakan ang mga balikat nito. Hindi. May nakausap na akong doktor. Pwede nating palabasin na unstable ang mental health niya dahil sa depresyon. Sa dami ng mga nangyayari, madaling maniniwala ang mga tao na nababaliw na siya. Kapag na-commit na siya sa isang facility, automatic na ako ang magiging legal guardian ng lahat ng ari-arian niya. At ikaw na ang magiging tunay na reyna ng bahay na ito. Naramdaman ni Sandra ang matinding panlalamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang bawat salita ni Alex ay tila isang hatol ng kamatayan na binibitay sa kanya habang siya ay gising na gising. Hindi lang pala pagnanakaw ng pera at bahay ang balak ng mga ito. Balak din nilang nakawin ang kanyang kalayaan at ang kanyang karapatan bilang ina ni Nina. Paano si Nina? Tanong ni May. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng pag-aalala para sa bata. Madali lang yon. Ipapahanap natin siya ng nani sa ibang bansa. O kaya ay ipapadala muna natin sa probinsya hanggang sa makalimutan niya ang nanay niya. Walang emosyong sagot ni Alex. Doon ay hindi na napigilan ni Sandra ang mapahikbi. Ngunit mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig gamit ang kanyang palad upang walang anumang tunog ang makalabas. Ang bawat luha na pumapatak sa screen ng kanyang tablet ay tila naging laso na nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Sa screen, nakita niya si May na yumakap kay Alex. Ang brilyanteng singsing ay kumikislap malapit sa mukha ng asawa ni Sandra. Ang bawat halik at haplos nila
ay tila mga latay ng latigo sa kaluluwa ni Sandra. Ito ba ang lalaking ipinaglaban ko sa aking mga magulang? Ito ba ang babaeng itinuring kong sariling dugo? Nabalik ang atensyon ni Sandra sa audio feed nang marinig ang tunog ng isang drawer na binuksan ni Alex. Heto ang mga gamot, May. Simulan mo nang ihalo ito sa gatas o kape niya gabi-gabi. Hindi ito nakakamatay, pero gagawin nitong magulo ang isip niya at laging groggy. Kailangan nating makita ng mga kapitbahay na unti-unti na siyang nawawala sa sarili. Ang mga daliri ni Sandra ay nabaon sa cover ng kanyang tablet. Ang kabilang kamay niya ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Naramdaman ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang babala. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong iligtas si Nina at ang sarili ko bago nila tuluyang malason ang aking buhay. Ngunit paano ako lalaban sa isang asawang handang gawin akong baliw para sa pera? Inabot ni Sandra ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng mensahe kay Lorenzo. They are planning to drug me. They want to put me in an asylum. Help me. Habang naghihintay ng sagot, narinig ni Sandra ang mahinang yabag sa labas ng kanyang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng knob, dahan-dahan, tila may isang magnanakaw na nagtatangkang pumasok sa gitna ng gabi. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng trangka ng pinto ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Sa loob ng madilim na silid, mabilis na isiniksik ni Sandra ang kanyang tablet sa ilalim ng unan ni Nina, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas makalabas sa kanyang dibdib. Humiga siya ng patagilid, niyakap ng mahigpit ang natutulog na anak at ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga habang ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay, sapat lamang upang makapasok ang isang manipis na sinag ng liwanag mula sa pasilyo. Naramdaman ni Sandra ang pagpasok ng isang presensya sa loob ng silid. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni May ay humalo sa amoy ng baby powder ni Nina. Isang kontradiksyon na nagdulot kay Sandra ng matinding pagkasuklam. Ate, gising ka pa ba? Ang bulong ni May. Ang boses ay tila isang malambing na hele, ngunit may dalang lason. Hindi sumagot si Sandra. Pinanatili niya ang kanyang mga mata na nakapikit, kahit na nararamdaman niya ang malapit na presensya ni May sa gilid ng kanyang kama. Narinig niya ang mahinang tunog ng paglapag ng isang baso sa ibabaw ng nightstand, isang matigas na tunog ng salamin na tumama sa kahoy na tila isang hatol ng kamatayan. Alam kong pagod ka, ate. Pinagtimpla kita ng gatas. Inumin mo ito para makatulog ka ng mahimbing. Nang mas mahimbing pa sa inaakala mo. Patuloy ni May. Naramdaman ni Sandra ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat. Ang mga daliri ni May ay dahan-dahang gumalaw, tila isang ahas na sumusukat sa kanyang biktima. Sa sandaling iyon, ang nais lamang ni Sandra ay bumangon at sakalin ang babaeng ito. Ngunit naalala niya ang babala ni Lorenzo. Ang kailangan niya ay ebidensya, hindi ang isang walang saysay na komprontasyon na maglalagay sa kanya sa panganib. Nang marinig ni Sandra ang mga yabag ni May na palabas ng silid at ang dahan-dahang paglapat ng pinto, doon lamang siya naglakas loob na dumilat. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa baso ng gatas na umuusok pa ng bahagya sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang puting likido na yon, na dapat ay simbolo ng nutrisyon at pag-aalaga, ay isa na ngayong baso ng kataksilan. Dahan-dahang bumangon si Sandra. Kinuha niya ang baso. Ang init nito ay tila nanunuya sa nanalamig niyang mga kamay. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang puting likido. Sa ilalim ng liwanag, napansin niya ang maliliit at halos hindi makitang mga kristal na hindi pa tuluyang natutunaw sa ilalim ng baso. Ang gamot na sinasabi ni Alex, ang lason na unti-unting kikitil sa kanyang katinuan. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang puso habang nakatingin sa natutulog na si Nina.
Paano nagawang sikmuraan ni May na lasunin ng ina ng batang itinuturing siyang tita? Ang pagtataksil sa dugo ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat ng patalim. Mabilis na naglakad si Sandra patungo sa banyo sa loob ng kanyang silid. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang gatas sa lababo, pinapanood ang bawat patak nito na maglaho sa butas ng drain, kasabay ng huling piraso ng kanyang pagtitiwala sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na bote ng gamot ni Nina na walang laman at maingat na kumuha ng kaunting sample mula sa labi ng baso at sa mga natirang kristal sa ilalim nito. Itatago niya ito. Ito ang magiging alas niya. Bumalik siya sa higaan at muling niyakap si Nina. Ang maliit na kamay ng anak ay humawak sa kanyang daliri habang natutulog. Isang maliit na galaw na nagbigay kay Sandra ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Hindi nila tayo makukuha, Nina. Bulong niya sa kadiliman. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Ngunit sa gitna ng kanyang panata, narinig niya ang mahinang tawanan mula sa kabilang silid, ang silid ni Alex. Ang tunog ng kanilang kaligayahan habang hinihintay ang kanyang pagbagsak ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Nabalik ang diwa ni Sandra nang makita ang isang maliit na pulang ilaw na kumukurap sa madilim na sulok ng kanyang kisame. Isang smoke detector. Ngunit alam niyang hindi iyon smoke detector. Nakita niya ang isang maliit na lens na nakaturo sa kanyang higaan. May isa pang kamera sa loob ng kanyang silid. At hindi siya ang naglagay niyon. Sino ang nanonood sa bawat galaw ko sa loob ng sarili kong kwarto? At alam ba nila na hindi ko ininom ang gatas? Ang panlalamig sa kanyang buong katawan ay tila naging yelo nang mapagtanto niyang ang bitag na kinalalagyan niya ay mas malalim at mas masalimuot kaysa sa iniisip niya. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Ito ay isang laboratorio kung saan siya ang ginagawang eksperimento. Ang pakiramdam na may matang nakatingin sa iyo sa gitna ng iyong pinakapribadong sandali ay tila isang malupit na pagpunit sa iyong huling saplot ng dangal. Nanigas ang buong katawan ni Sandra habang nakatitig sa maliit at mapulang ilaw na nagkukubli sa loob ng smoke detector. Ang kanyang silid na dapat ay tanging lugar kung saan siya malayang makakahinga ay isa na palang entablado kung saan ang bawat hikbi niya ay pinapanood at ang bawat panalangin niya ay itinatala. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw, na kumuha ng anumang matigas na bagay at basagin ang mapanuring matang iyon. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kung malalaman ni na Alex na alam na niya ang tungkol sa kamera, mawawala ang kanyang bentahe. Kailangan niyang maging isang mahusay na aktres sa loob ng sarili niyang trahedya. Dahan-dahan siyang humiga muli. Pilit na pinatitigas ang kanyang mukha kahit na ang kanyang kaluluwa ay tila nadudurog sa kahihiyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang baguhin ang kanyang paghinga. Ginawa niya itong mabigat at irregular, tila isang taong dahan-dahang nilalamon ng epekto ng gamot. Sa loob-loob niya, paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan ni Nina upang manatiling gising ang kanyang diwa sa gitna ng mapanganib na larong ito. Ang sikat ng araw na pumasok sa pagitan ng mga kurtina kinabukasan ay hindi nagdala ng anumang liwanag sa puso ni Sandra. Bumangon siya nang may sadyang pag-aatubili. Pilit na pinagmumukhang mabigat ang kanyang mga talukap. Nang lumabas siya ng silid, nakita niya sina Alex at May sa hapagkainan, nagtatawanan habang umiinom ng kape. Ang kanilang kaligayahan ay tila isang malakas na sampal sa kanyang maputlang mukha. "Good morning, ate. Kumusta ang tulog mo? Parang ang sarap ng pahinga mo ah. Tinimplahan kita ng gatas kagabi, di ba?" Masayang bati ni May habang ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat galaw ni Sandra. Parang ang bigat ng ulo ko." Mahinang sagot ni Sandra, sabay hawak sa kanyang sentido. Sadyang itinumba niya ng bahagya ang kanyang katawan sa gilid ng mesa, tila nawawalan ng balanse. "Hindi ko maalala kung paano ako nakatulog. Basta pag inom ko ng gatas,
Bigla na lang nagdilim ang paligid. Nagkatinginan sina Alex at May. Isang mabilis at makahulugang sulyap na puno ng tagumpay. Sinasabi ko na sa iyo, Honey, ka na sa iyo, Hon. Kailangan mo na talagang magpatingin sa doktor. Sabi ni Alex habang tumatayo at lumalapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Isang haplos na tila laso na nanunuot sa kanyang balat. Huwag kang mag-alala. Nakapag-set na ako ng appointment bukas sa isang specialist. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. Tumango si Sandra, tila isang sunod-sunurang manika. Salamat, Alex. Napakabuti mo sa akin. Sa bawat salitang binibitawan niya, naramdaman ni Sandra ang pait na tila bumabara sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng almusal, nang makaalis na si Alex para sa trabaho at si May naman ay nasa garden, mabilis na pumasok si Sandra sa banyo at kinuha ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Lorenzo ang bumungad sa kanya. Ang camera sa silid mo ay hindi ordinaryo. It is connected to a private cloud server. Hindi lang si Alex ang nanonood, may iba pang access point. Sandra, kailangan nating bilisan. Ang appointment mo bukas ay hindi sa isang regular na doctor. He is a paid psychiatrist na handang pumirma ng commitment papers para ma-confine ka sa isang mental facility. We need to intercept that visit. Naramdaman ni Sandra ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang bitag ay unti-unti nang sumasara. Kung bukas na ang balak nilang itapon siya, wala na siyang oras para mag-alinlangan. Gagawin ko ang lahat. Mabilis niyang reply kay Lorenzo. Ano ang kailangan kong gawin? Sa garden bukas, bago ang appointment, may darating na courier. May ibibigay siyang package para sa'yo. Isuot mo ang device na nasa loob. Ito ang magsisilbing proteksyon mo. At Sandra, huwag kang bibitaw. Malapit na tayong matapos. Nabalik ang diwa ni Sandra nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng knob ng banyo. Ate, ano ang ginagawa mo riyan sa loob? Ang tagal mo naman. Kailangan ko ring gumamit. Boses yon ni May. Puno ng pagkainip at suspisya. Mabilis na itinago ni Sandra ang telepono sa loob ng kanyang damit. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo at binuksan ang pinto. Nakita niya si May na nakatayo sa harap niya. Ang mga kamay ay nasa baywang at ang mga mata ay naniningkit. Bakit parang pawis na pawis ka, ate? May itinatago ka ba? Tiningnan ni Sandra si May ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Wala, May. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Baka tama nga kayo ni Alex. Baka kailangan ko na ngang mawala rito para makapagpahinga ng husto. Isang nakakalokong nangiti ang sumilay sa labi ni May. Mabuti naman at naintindihan mo na, ate. Para rin naman ito sa ikabubuti nating lahat. Habang naglalakad palayo si Sandra, naramdaman niya ang bawat hakbang niya na tila tumatapak sa mga bubog ng kanyang nakaraan. Ngunit sa bawat hapdi, lalong tumitibay ang kanyang loob. Paano ko haharapin ang pekeng doktor bukas nang hindi ako tuluyang nababaliw sa takot? At ano ang gagawin ko kung sa pagdating ng package, mahuli ako ni Alex at tuluyan ng mabulilyaso ang aming plano? Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na yabag ng kamatayan, papalapit ng papalapit sa oras na itinakda nila para sa aking pagkawala. Madaling araw pa lang ay igising na si Sandra. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng dahan-dahang pagliwanag ng langit sa labas. Ang ancestral house, na dati ay puno ng halakhak ng kanyang pagkabata, ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa nara at adobe. Naramdaman niya ang malamig na hangin na umiihip mula sa bintana. Tila humahaplos sa kanyang leeg na parang isang matalim na talim. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng gate sa labas. Mabilis siyang sumilip sa bintana. Isang lalaking nakamotorsiklo ang huminto at may dalang maliit na kahon. Ang courier. Bumaba si Sandra nang mabilis ngunit maingat. Pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay sa bawat hakbang sa hagdan. Ngunit bago pa niya marating ang pinto, bumukas ang silid ni May. Lumabas ang kanyang pinsan
Suot ang isang manipis na pantulog. Ang kanyang mga mata ay mapanuri kahit na mukhang bagong gising. Ate, ang aga mo yata. Saan ang punta mo? Tanong ni May. Ang boses ay puno ng suspisya. May... Parang hindi ako makahinga sa loob. Lalabas lang ako sandali para kumuha ng hangin. Sagot ni Sandra, sadyang ginagawang matamlay ang kanyang boses at bahagyang isinasandal ang balikat sa pader. Eksaktong tumunog ang doorbell. Ang tunog niyon ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng umaga. Agad na kumilos si May patungo sa pinto. Tila isang asong nakatunog ng pagkain. Sino yan? May inaasahan ka ba, ate? Baka order ni Alex. Mahinang sagot ni Sandra. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri sa loob ng bulsa ng kanyang robe. Binuksan ni May ang pinto at kinuha ang package. Sinuri niya ito ng maigi. Tila binabasa ang bawat letra sa label. Para kay Mrs. Sandra Montenegro, mula sa isang LS office. Ano ito, ate? Gamot mo na naman. Naramdaman ni Sandra ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mukha. LS Lorenzo Sebastian. Masyadong halata ang inisyal. Siguro, bitamina na inorder ni Alex para sa akin. Ibigay mo na rito, May. Ako na ang magtatago. Bahagyang inilayo ni May ang kahon. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Bakit parang nagmamadali ka, ate? Hayaan mo. Ipapakita ko muna kay Kuya Alex paggising niya. Baka kasi kung ano-ano na ang iniinom mo, lalo ka lang mabaliw niyan. Sa sandaling iyon, ang takot ni Sandra ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Lumapit siya kay May. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. May, ang asawa ko ang nag-order niyan para sa akin. Ibigay mo sa akin ang kahon bago pa siya magising at magalit sa'yo dahil nakikialam ka sa gamot ko. Nagulat si May sa biglang pagbabago ng tono ni Sandra. Dahil sa takot na baka mapagalitan ni Alex, padabog niyang iniabot ang kahon. Oh, eto. Masyado kang defensive. Sabagay, ganyan talaga ang mga praning. Mabilis na pumasok si Sandra sa kanyang silid at nilak ang pinto. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may isang maliit na brooch na hugis bulaklak. Isang alahas na tila ordinaryo lang, ngunit sa likod nito ay may isang microlens at high-definition microphone. Kasama nito ang isang maliit na earpiece at isang sulat mula kay Lorenzo. Wear this. It transmits directly to my server. Whatever the doctor says or does, I will have the evidence in real time. Do not be afraid, Sandra. I am listening. Nabalik ang diwa ni Sandra nang marinig ang tunog ng sasakyang huminto sa labas. Hindi yon ang sasakyan ni Alex. Ito ay isang itim na van, formal at tila may dalang panganib. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang boses ni Alex sa pasilyo, kasama ang isang lalaki na may malalim at malamig na tinig. Dito tayo, Dr. Valdez. Pasensya na sa abala, pero kailangan na talaga siyang ma-evaluate. Masyado na siyang delusyonal nitong mga nakaraang araw. Dahan-dahang ikinabit ni Sandra ang brooch sa kanyang blusa. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na nagsisimula ng magliyab. Bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang anumang katok. Pumasok si Alex, kasunod ang isang lalaking naka-Amerikana na may dalang black bag. Ang mga mata ng doktor ay malamig, tila tumitingin sa isang pirasong karne sa halip na sa isang tao. Sandra, heto na si Dr. Valdez. Tutulungan kanyang makapagpahinga. Wika ni Alex, ang kanyang kamay ay humawak sa balikat ni Sandra. Isang haplos na tila isang tanikala na humihigpit. Umupo ang doktor sa harap ni Sandra at naglabas ng ilang pirasong papel, ang commitment papers. Mrs. Montenegro, balita ko ay hindi ka nakakatulog ng maayos. Marami ka raw nakikita at naririnig na wala naman talaga. Alam mo ba na delikado yan para sa anak mo?
Naramdaman ni Sandra ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Gagamitin nila si Nina para pilitin siyang sumuko. Sa kabilang dulo ng kanyang earpiece, narinig niya ang mahinang bulong ni Lorenzo. "Stay calm, Sandra. Let him talk. Let him reveal the trap." "Hindi ako baliw," mahinang sabi ni Sandra. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa commitment papers na nasa ibabaw ng lamesa. Tumawa ng mahina ang doktor. Isang tunog na tila kalansing ng mga susi ng selda. "Lahat ng pasyente ko, iyan ang sinasabi sa simula. Pero huwag kang mag-alala. Sa facility namin, magiging tahimik ang buhay mo. Walang Nina na iiyak, walang ancestral house na iisipin. Pirmahan mo na ito para masimulan na natin ang treatment mo." Inabot ng doktor ang isang ballpen kay Sandra. Kasabay nito, kumuha siya ng isang hiringgilya mula sa kanyang bag. Isang maliit na karayom na may lamang malinaw na likido. "Pirma? O itong turok na ito ang magpapatulog sa'yo? Ikaw ang mamili, Mrs. Montenegro," bulong ng doktor habang si Alex ay nakatayo sa likuran niya. Ang isang kamay ay handa nang humawak sa kanyang braso upang hindi siya makatakas. Naramdaman ni Sandra ang lamig ng bakal ng karayom na dahan-dahang dumiit sa balat ng kanyang braso. Ang bawat hininga niya ay tila huling hininga ng isang taong malapit ng ilibing ng buhay. Ang bawat hibla ng aking balat ay nagtatayuan sa lamig ng bakal na dahan-dahang dumiit sa aking braso, tila isang lason na handa ng pumatay bago pa man ito tuluyang bumaon. Nanigas si Sandra sa kanyang kinauupuan. Ang amoy ng alkohol mula sa bulak na hawak ng doktor ay humalo sa amoy ng kanyang sariling malamig na pawis. Isang amoy na tila naging singaw ng kamatayan sa loob ng maliit na silid. Sa likuran niya, naramdaman niya ang mabigat na hininga ni Alex. Ang asawang dati ay humahalik sa kanyang noo bago matulog. Ngunit ngayon ay tila isang estrangherong naghihintay na lamang na mawalan siya ng malay. "Sandra, huwag mo na kasing pahirapan ang sarili mo," bulong ni Alex. Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng awa na tila mga uod na gumagapang sa pandinig ni Sandra. "Pirmahan mo na ang papel at itatago na ni Dr. Valdez ang karayom. Isipin mo si Nina. Isipin mo ang katahimikan ng ating pamilya." Sa kabilang dulo ng earpiece, narinig ni Sandra ang mahinang pagpukpok ng panulat ni Lorenzo sa mesa. Isang senyales na nakukuha na nila ang lahat. "Kausapin mo siya, Sandra. Tanungin mo kung ano ang ituturok niya sa'yo. Gawin nating malinaw ang banta." Ang utos ni Lorenzo sa kanyang pandinig. Anong nasa loob niyan?" Nanginginig na tanong ni Sandra. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malinaw na likido sa loob ng hiringgilya. Tumawa ng mahina si Dr. Valdez. Isang tunog na tila kalawangin na lagari na pumuputol sa katahimikan. Isang mabisang gamot para sa mga pasyenteng hindi marunong sumunod. "Mrs. Montenegro, gagawin nitong payapa ang isip mo habang dinadala ka namin sa facility. At huwag kang mag-alala, ang pirma mo rito ay magsisilbing proteksyon ko sakaling magising ka at magreklamo. You signed it voluntarily because you knew you were unstable. Iyon ang magiging story natin." "Voluntarily?" Pag-ulit ni Sandra, ang pait ay tila naging lason na sa kanyang bibig. "Pinipilit niyo ako sa ilalim ng banta ng karayom at sasabihin niyong voluntaryo? Sino ang maniniwala sa'yo?" Sabat ni May na biglang sumulpot sa pinto. May hawak na baso ng tubig at nakangiti ng mapang-api. "Wala ka ng kakampi, ate. Ang bahay na ito, ang asawa mo, pati ang anak mo. Lahat sila, nasa panig na namin. Magpahinga ka na lang. Mas bagay ka naman talaga sa madilim na kwarto, di ba?" Itinaas ni Dr. Valdez ang hiringgilya. Ang dulo ng karayom ay naglabas ng isang maliit na patak ng likido na kuminang sa ilalim ng ilaw. Ngunit bago pa man ito bumaon, sa balat ni Sandra, isang malakas na tunog ng pag-iyak ang narinig mula sa pasilyo. "Mama! Mama!" Ang boses ni Nina.
Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng maliit na paa patungo sa silid ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang harangan ang kamandag ng mga ahas. Mabilis na itinago ni Dr. Valdez ang hiringgilya sa likod ng kanyang likuran. Si Alex naman ay biglang lumayo kay Sandra at nagkunwaring inaayos ang mga libro sa shelf. Ang kanilang mga mukha ay mabilis na nagpalit ng maskara mula sa pagiging mga halimaw, naging mga mapagmahal na tatay at tito sa isang kisap mata. Pumasok si Nina sa silid, umiiyak at may hawak na sirang manika. Agad siyang tumakbo at yumakap sa binti ni Sandra. Mama, natatakot ako. May masamang panaginip ako. Naramdaman ni Sandra ang init ng katawan ng kanyang anak. Ang tanging buhay na dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang sumusuko sa gitna ng impyernong ito. Hinaplos niya ang buhok ni Nina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang puso ay tila naging bakal. Nina baby, halika rito. Wika ni Alex, pilit na inaabot ang bata. May ginagawa lang si Mama at si Doc. Labas muna kayo ni Tita May. Bibili tayo ng ice cream mamaya. Ayoko! Gusto ko kay Mama! Lalong humigpit ang yakap ni Nina. Tumingin si Dr. Valdez kay Alex. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung itutuloy pa ba ang plano sa harap ng bata. Umiling ng bahagya si Alex. Alam nilang hindi nila pwedeng gawin ang karahasan sa harap ng kaisa-isang saksi na hindi nila kayang kontrolin ang kaisipan, ang inosenteng anak ni Sandra. Sige na, Mrs. Montenegro. I'll give you 30 minutes to calm down and talk to your child. Malamig na sabi ng doktor habang inililigpit ang kanyang mga gamit. Pero pagbalik ko, kailangang tapos na ang lahat. Huwag mong hintayin na mawala ang pasensya ko. Lumabas ang tatlo. Iniwan si Sandra at Nina sa loob ng silid. Nang dahan-dahang sumara ang pinto, naramdaman ni Sandra ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig kasama ang anak. Ang kanyang mga luhang kanina, papinipigilan, ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Sandra, nakuha namin ang lahat. Boses ni Lorenzo sa earpiece, puno ng awtoridad at pag-asa. Ang banta ng doktor, ang pag-amin ni Alex, pati ang pangiinsulto ni May. Sapat na ito para sa isang criminal case, pero kailangan mong lumabas ng bahay na yan ngayon din. May sasakyang naghihintay sa kanto ng subdivision. Kunin mo si Nina at tumakbo kayo. Napatayo si Sandra. Tiningnan niya ang pintong nakasara. Alam niyang nakabantay si May sa labas. Paano siya makakatakas? Bit-bit ang isang bata nang hindi napapansin ng mga buwayang naghihintay sa kanyang muling paglabas. Nabalik ang kanyang atensyon sa bintana ng silid. Ang ancestral house ay may isang lumang fire escape na nakatago sa likod ng makakapal na baging ng bougainvillea. Isang daan na tanging siya lang ang nakakaalam mula noong bata pa siya. Ngunit habang papalapit siya sa bintana, narinig niya ang tunog ng pag-ikot ng susi mula sa labas. Nilak nila ang pinto. Ang bawat pihit ng susi mula sa labas ay tila isang kuko na kumakalmot sa aking lalamunan. Sinasabing, wala na akong kawala sa loob ng sarili kong tahanan. Nanatiling nakatayo si Sandra sa harap ng nakasarang pinto. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa doorknob na ayaw nang umikot. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga palad habang ang tunog ng papalayong mga yabag ni Alex ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Sa loob ng 7 taon, ang silid na ito ang kanyang naging kanlungan. Ang lugar kung saan binuo nila ang mga pangarap na ngayon ay nalaman niyang isa lamang palang dambuhalang ilusyon. Mama, bakit mo po tinitingnan ang pinto? Hindi po ba tayo lalabas? Ang mahinang tanong ni Nina habang hinihila ang laylayan ng damit ni Sandra. Tumingin si Sandra sa kanyang anak. Ang inosenteng mga mata ni Nina ay puno ng pagtataka at takot. Hindi pwedeng dito sila abutan ng doktor. Hindi pwedeng hayaan ni Sandra
na makita ng kanyang anak ang muling paglapit ng karayom sa kanyang balat. Sandra, anong nangyayari? Bakit hindi ka pa gumagalaw? Ang boses ni Lorenzo sa earpiece ay puno ng tensyon. May na-monitor kaming paggalaw sa labas ng bahay. Papunta na ang backup, pero kailangan mong makalabas sa building na yan bago pa nila tuluyang maipasok ang van sa garahe. Nakalak ang pinto, Lorenzo. Bulong ni Sandra. Pilit na pinatitatag ang kanyang boses. Nilak ako ni Alex mula sa labas. Hindi kami makakalabas sa hallway. Narinig ni Sandra ang malalim na buntong hininga ni Lorenzo sa kabilang linya. Ang bintana, Sandra. Sabi mo may fire escape sa likod ng mga bougainvillea. Iyan na lang ang tanging paraan. Gawin mo na ngayon din habang abala pa sila sa pag-uusap sa baba. Mabilis na tinungo ni Sandra ang malaking bintana na gawa sa kapis at matigas na kahoy. Dahil sa katandaan ng bahay, ang mga riles nito ay tila nanigas na sa kalawang. Ipinatong ni Sandra ang kanyang buong lakas sa gilid ng bintana. Itinulak ito ng buong tapang. Ang tunog ng kahoy na nagkikiskisan ay tila isang malakas na daing sa gitna ng katahimikan ng silid. Dahan-dahan itong bumukas. Iniluluwa ang amoy ng sariwang lupa at ang matamis na bango ng mga bulaklak sa labas. Sa ilalim, ang mga baging ng bougainvillea ay tila mga braso na handang sumalo sa kanila, ngunit ang talim ng mga tinik nito ay nagpapaalala rin ng panganib. Nina, makinig ka kay Mama. Luhod ni Sandra sa harap ng anak. Kinuha niya ang maliit na jacket ng bata at isinuot ito rito. Maglalaro tayo ng pagiging secret agent, okay? Kailangan nating bumaba sa bintana nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Kaya mo ba yon para kay Mama? Tumango si Nina, kahit na ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Opo, Mama. Sasama po ako sa inyo. Binuhat ni Sandra si Nina at maingat na tumuntong sa pasimano ng bintana. Ang hangin sa labas ay tila humahampas sa kanyang mukha. Nagpapaalala kung gaano kataas ang kanilang kinalalagyan. Ang lumang fire escape na gawa sa bakal ay tila marupok na. Ang bawat baitang ay nababalot ng makapal na baging. Nang ilapat ni Sandra ang kanyang paa sa unang baitang, naramdaman niya ang bahagyang pag-uga ng bakal. Ang bawat galaw niya ay tila isang sugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maingat siyang bumaba, yakap-yakap si Nina sa kanyang dibdib, habang ang mga tinik ng bougainvillea ay sumasabit at sumusugat sa kanyang mga braso. Hindi niya iniinda ang hapdi. Ang tanging mahalaga ay ang mailayo ang kanyang anak sa mga kamay ng mga halimaw sa loob. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng pagbaba, isang malakas na kalabog ang narinig ni Sandra mula sa loob ng kanyang silid. Ang pinto. Binuksan na nila ang pinto nang mas maaga sa itinakdang oras. Sandra! Nasaan ka? Ang galit na sigaw ni Alex ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng bintana. Napatigil si Sandra sa pagbaba. Ang kanyang puso ay tila tumigil din sa pagtibok. Nakita niya ang anino ni Alex na lumapit sa bintana. Ang liwanag mula sa loob ng silid ay tumama sa fire escape. Inilalantad ang kanilang kinaroroonan. Nandito sila! Tumakas sa bintana! Hiyaw ni Alex sa kanyang mga kasama. Naramdaman ni Sandra ang matinding panginginig ng fire escape habang nagsisimulang sumunod si Alex. Ang bawat hakbang nito sa bakal ay tila mga kulog na papalapit sa kanya. Sa ibaba, nakita ni Sandra si May na tumatakbo patungo sa likod ng bahay. May hawak na telepono at sumisigaw ng utos. Wala na silang matataguan. Ang ancestral house na dati ay kanyang palasyo, ngayon ay naging isang bitag na unti-unti nang sumasara. Tumalon ka na, Sandra! Ngayon na! Ang sigaw ni Lorenzo sa kanyang earpiece. Tumingin si Sandra sa ibaba, masyadong mataas. Ang lupa ay tila isang madilim na hukay na naghihintay. Ngunit nang lumingon siya sa itaas, nakita niya ang mukha ni Alex, puno ng puot at kabaliwan, na halos isang dipa na lang ang layo sa kanya.
Akin na ang bata, Sandra. Hindi mo siya mailalayo sa akin. Sigaw ni Alex habang inaabot ang paa ni Sandra. Sa isang iglap, kailangang pumili ni Sandra. Ang mahulog sa dilim kasama ang kanyang anak. O ang muling makuha ng lalaking handang pumatay ng kanyang katinuan para sa pera. Anong mangyayari sa amin kung sa pagtalon ko ay hindi kami masalo ng mga bisig ng katarungan? At paano kung ang huling hakbang na ito ay ang huli na rin naming pagkakataon na makitang muli ang liwanag? Ang pagbagsak ay hindi palaging nangangahulugan ng katapusan. Kung minsan, ito ang tanging paraan upang tuluyang makalaya mula sa mga kamay na pilit kang ibinabaon sa limot. Sa isang iglap, naramdaman ni Sandra ang magaspang na palad ni Alex na humawak sa kanyang bukong-bukong. Ang higpit ng kapit nito ay tila isang bakal na nagbabantang bumasag sa kanyang buto. Sa kabilang bisig, ang yakap ni Nina ay lalong humigpit. Ang maliit na katawan ng bata ay nanginginig sa bawat hikbi. "Bitawan mo ako, Alex! Bitawan mo kami!" Ang sigaw ni Sandra, ang kanyang boses ay puno ng pait na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Hinding-hindi, Sandra! Akin ang batang iyan! Akin ang bahay na ito!" Ang ungol ni Alex, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ngunit bago pa man tuluyang mahila ni Alex si Sandra pabalik sa bintana, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanilang mga mukha. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na huminto sa semento sa labas ng bakod ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang malakas na pag-ugong ng mga makina at ang pagbukas ng mga pinto ng sasakyan ay tila isang hukbo ng mga anghel na dumating upang bawiin ang katarungan. "Bitawan mo ang babae, pulis ito." Ang boses na yon ay hindi mula sa earpiece ni Sandra. Ito ay isang tunay na sigaw ng awtoridad na nanggagaling sa ibaba. Sa gulat ni Alex, bahagyang lumuwag ang kanyang kapit. Ginamit ni Sandra ang pagkakataong yon upang sipain ang kamay ng asawa at hayaan ang kanyang sarili na dumulas sa natitirang baitang ng fire escape. Hindi na niya inisip ang hapdi ng mga tinik ng bougainvillea na sumusugat sa kanyang balat. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas si Nina. Sinalo sila ng mga bisig ng mga tauhan ni Lorenzo na mabilis na nakapasok sa bakuran. Naramdaman ni Sandra ang matigas na semento sa ilalim ng kanyang mga paa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na seguridad. Sa itaas, nakita niya si Alex na pilit na bumabalik sa loob ng silid, habang si May naman ay napatulala sa gitna ng hardin. Ang kanyang brilyanting singsing ay tila nawalan ng ningning sa harap ng mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyang pampulis. "Sandra! Nina!" Ang boses ni Lorenzo ay puno ng pag-aalala habang tumatakbo patungo sa kanila. Agad niyang binalot ng kanyang Amerikana ang nanginginig na balikat ni Sandra. "Ligtas na kayo. Wala na silang magagawa. Lorenzo, ang dokumento, ang lahat ng sinabi nila." Ang bulong ni Sandra, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa ancestral house na ngayon ay tila isang madilim na alaala na lamang. "Nakuha namin ang lahat, Sandra. Ang bawat salita, ang bawat banta. Pero hindi pa ito ang katapusan." Wika ni Lorenzo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matalinong plano. "Kung aarestuhin natin sila ngayon, pwedeng gamitin ni Alex ang kanyang mga koneksyon para makalabas agad sa piyansa. Kailangan natin silang wasakin sa harap ng lahat. Kailangan nating ipakita ang tunay nilang kulay sa harap ng buong angkanyo." Lumipas ang ilang araw ng pagtatago ni Sandra at Nina sa isang ligtas na lugar. Ang bawat sandali ay ginugol ni Sandra sa paghahanda ng kanyang sarili. Ang takot ay unti-unti nang napapalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Alam niya na ang susunod na pagkakataon ay ang taunang grand fiesta ng kanilang pamilya.
Isang piging kung saan ang lahat ng mga Sebastian at Montenegro ay magtitipon-tipon sa ancestral house. At ayon kay Lorenzo, iyon ang araw na pinili ni Alex upang ipahayag ang kanyang tagumpay sa negosyo at ang kalagayan ng kalusugan ni Sandra. Dumating ang gabi ng piging. Ang ancestral house ay punong-puno ng mga bulaklak, mga mamahaling pagkain, at mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Sa gitna ng sala, nakatayo si Alex, tila isang hari, habang si May ay nasa tabi nito, suot ang isang pulang damit na tila isang reyna ng kataksilan. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Wika ni Alex sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kababaang loob. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa aking asawang si Sandra. Masakit man sabihin, ngunit ang kanyang isipan ay hindi na kinaya ang bigat ng mga pagsubok. Sa kasalukuyan, siya ay nasa ilalim ng espesyal na pangangalaga upang siya ay gumaling. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa buong silid. Ang mga kamag-anak ay nagpapalitan ng mga tingin na puno ng awa at suspisya. Ngunit sa kabila ng trahedyang ito, nais kong ipaalam na ang negosyo ng pamilya ay mananatiling matatag. Patuloy ni Alex habang inilalabas ang isang folder. Heto ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ay nasa ligtas na mga kamay. Ngunit bago pa man niya mabuklat ang folder, ang malaking screen sa likuran niya na dapat ay magpapakita ng mga litrato ng kanilang negosyo ay biglang nagbago. Ang tunog ng isang pamilyar na boses ay umalingaw-ngaw sa buong ancestral house, isang boses na malamig, tila galing sa libingan. Pirmahan mo na ang papel at itatago na ni Dr. Valdez ang karayom. Isipin mo si Nina. Isipin mo ang katahimikan ng ating pamilya. Ang mukha ni Alex sa video, ang kanyang mga salita ng pagbabanta, at ang bawat haplos niya kay May ay malinaw na nakikita ng lahat ng mga panauhin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na kumot na sumakal sa hininga ng bawat taong naroroon. Sa tuktok ng hagdan, lumitaw ang isang figura. Suot ang isang puting bestida na tila isang birhen ng katarungan. Dahan-dahang bumaba si Sandra. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang martilyo na dumudurog sa kasinungalingan ni Alex. Kasama niya si Lorenzo na may hawak na mga tunay na dokumento at ang mga pulis na handa ng kumilos. Ang aking isipan ay malinaw pa sa sikat ng araw, Alex. Wika ni Sandra, ang kanyang boses ay hindi nanginginig kundi puno ng isang awtoridad na nagpatahimik sa buong mundo. Ang tanging baliw sa silid na ito ay ang lalaking nag-akalang ang pag-ibig ng isang asawa ay isang kahinaan na pwedeng nakawan. Napatitig si Alex sa screen. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Si May naman ay pilit na itinatago ang kanyang kamay, ngunit ang brilyanteng singsing ay tila isang nagniningas na uling na nagpapahiwatig ng kanyang kasalanan. Ito na ang piging na hindi nila malilimutan. Ang piging kung saan ang katotohanan ay isinilbi ng mainit at ang katarungan ay hiningi sa harap ng bawat saksi ng kanilang kataksilan. Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng malaking bulwagan ay tila isang hatol na mas mabigat pa kaysa sa anumang parusang itinatadhana ng batas. Nakapako ang paningin ng lahat sa malaking screen. Ang boses ni Alex sa video na puno ng pananakot at kasamaan ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Binabasag ang bawat pangarap na pilit nitong binuo sa harap ng mga panauhin. Ang mga kamag-anak na kanina lamang ay tumitingin kay Sandra ng may awa, ngayon ay may bakas na ng matinding pandidiri at galit sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Alex at May. Ipatay niyo yan! Sinisiraan lang nila ako! Huwag kayong maniwala sa video na yan, gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Alex. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Sinubukan niyang sugurin ang projector unit, ngunit bago pa siya makalapit, hinarangan na siya ng dalawang lalaking nakauniporme ng pulis.
Dahan-dahang bumaba si Sandra sa huling baitang ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng 7 taon ng pagtitiis. Ang kanyang puting bestida ay humahaplos sa sahig, tila isang malinis na kumot na tatakip sa lahat ng dumi na dinala nina Alex at May sa loob ng ancestral house. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagagawa sa computer, Alex. Malamig na sabi ni Sandra. Huminto siya sa harap ng kanyang asawa. Ang bango ng mga bulaklak sa paligid ay nahaluan ng amoy ng malamig na pawis ni Alex. Ang bawat salita, ang bawat plano niyo ni May, nagawin akong baliw para makuha ang bahay ng mga magulang ko. Narinig at nakita ng lahat. Hindi mo na maibabalik ang maskara mo dahil durog na ito sa harap ng iyong sariling pamilya. Napalingon si Sandra kay May, na ngayon ay nanginginig sa isang sulok, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga palad. At ikaw, May, ang bawat butil ng kanin na kinain mo rito, ang bawat pagmamahal na ibinigay ko sa iyo bilang kapatid, itinapon mo lahat para sa isang brilyanteng hindi naman sa iyo. Ang singsing na yan, itinuro ni Sandra ang daliri ni May, ay binili gamit ang perang ninakaw nyo mula sa savings para sa kinabukasan ni Nina. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng bulwagan. Isang matandang tiyahin ang lumapit at dinuraan ang paanan ni May. Isang simbolo ng matinding kahihiyan o hiya na hinding-hindi na mabubura sa kasaysayan ng kanilang angkan. Lumapit si Attorney Lorenzo at inilabas ang isang makapal na folder. Mr. Montenegro, hindi lang ito tungkol sa panloloko sa asawa. Mayroon kaming hawak na mga dokumento mula sa bangko. Ang mga orihinal na papel kung saan ginaya mo ang pirma ni Sandra upang isanla ang bahay na ito. We have the forensic report. We have the confession from the appraiser you bribed. This is falsification of public documents and large-scale fraud. Naramdaman ni Alex ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang kurbata ay nagulo, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay naging isang larawan ng ganap na pagkatalo. Ang lahat ng kapangyarihang inakala niyang hawak niya ay naglaho, na parang bula sa isang iglap. Sandra, please, para kay Nina, mag-usap tayo. Pagmamakaawa ni Alex, ang kanyang tinig ay tila isang gumuho na gusali. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Sandra, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko sa marumi mong bibig. Ang sagot ni Sandra ay tila isang talim na pumutol sa huling pag-asa ni Alex. Ang ama ni Nina ay namatay na sa puso ko nung gabing narinig ko ang plano nyo sa study room. Ang nakikita ko na lang dito ay isang magnanakaw at isang taksil. Lumapit ang mga pulis. Ang tunog ng bakal na naglapat, ang malamig na tunog ng posas na itinali sa mga kamay ni Alex at May, ay ang huling tunog na tumapos sa gabi ng piging. Walang anumang musika ang tumugtog nang ilabas sila mula sa ancestral house. Ang tanging naririnig ay ang bulong ng mga tao at ang tunog ng mga yabag ng mga taong dati ay tinitingala. Ngunit ngayon ay itinataboy na parang mga basura. Nang dahan-dahang sumara ang malaking pinto ng bahay sa pag-alis ng mga pulis, naramdaman ni Sandra ang isang matinding katahimikan. Ang bigat sa kanyang dibdib na 7 taon niyang dinala ay biglang gumaan. Lumingon siya sa paligid ng sala, sa mga haligi na sadyang ginawa ng kanyang ama, sa mga kurtinang pinili ng kanyang ina. Sa wakas, ang bahay na ito ay kanya na ulit. Malinis na ito. Lumapit si Lorenzo sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Tapos na, Sandra. Nakuha mo na ang katarungan. Tumingin si Sandra sa itaas ng hagdan, kung saan nakatayo si Nina kasama ang isang mapagkakatiwalaang nani. Ngumiti ang bata sa kanya. Sa sandaling iyon, alam ni Sandra na kahit durog ang nakaraan, mayroon siyang pagkakataon na buuin ang isang bukas na wala ng kasinungalingan. Ngunit habang papalabas ang mga huling bisita, isang lalaking nakaitim na Amerikana ang lumapit kay Lorenzo at may ibinigay na isang maliit na papel.
Nagbago ang timpla ng mukha ng abogado. Anong problema, Lorenzo? Tanong ni Sandra. Ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Tiningnan siya ni Lorenzo ng may halong lungkot at babala. Si May. Noong isinasakay siya sa patrol car, may sinabi siya sa isa sa mga pulis. Meron daw siyang itinatagong isa pang dokumento, isang lihim na kasunduan na pinirmahan ng iyong ama bago ito mamatay. Isang kasunduan na pwedeng magpabago sa lahat ng ari-ariang hawak mo ngayon. Napatigil ang tibok ng puso ni Sandra. Ang akala niyang wakas ay tila simula lamang ng isang mas malalim at mas madilim na sikreto na itinatago ng kanyang sariling dugo. Ang alaala ng mga yumao ay tila isang malalim na balon. Akala natin ay payapa na ang tubig sa ilalim. Ngunit isang maling galaw lamang ay muling uusbong ang burak ng nakaraang pilit nating kinalimutan. Ang malamig na rehas ng kulungan ay tila naglalabas ng amoy ng kalawang at pagsisisi. Nakaupo si Sandra sa harap ng isang makapal na salamin. Pinagmamasdan ang babaeng nasa kabilang panig. Si May. Wala na ang pulang damit nito. Wala na ang brilyanteng singsing. At wala na ang mapang-aping ngiti. Ang suot nito ngayon ay ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. At ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tila isang pugad ng mga sawi. Ngunit kahit nasa loob na ng rehas, ang mga mata ni May ay naglalabas pa rin ng kamandag. Kinuha nito ang telepono upang kausapin si Sandra. Akala mo ba? Nanalo ka na, ate? Ang boses ni May ay pumiyok. May halong tawa na tila isang hiyaw ng baliw. Akala mo ba ay banal ang tatay mo? Akala mo ba ay nakuha mo ang lahat dahil karapat-dapat ka? Nandito ako para sa dokumentong sinasabi mo, May. Mahinang sagot ni Sandra. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Huwag mo nang idamay ang alaala ng mga magulang ko sa dumi ng ginawa niyo ni Alex. Tumawa ng malakas si May. Isang tunog na tila kalansing ng mga kadena sa gitna ng gabi. Ang tatay mo. Ang mahal mong tatay. Ninakaw niya ang buhay ng tatay ko. Ang ancestral house na ipinagmamalaki mo, kalahati niyan ay sa tatay ko. Pero dahil sa kasakiman ng pamilya mo, ginawa niyo kaming alipin. Pinatira niyo ako rito para lang pagmukhaing mabuti kayo. Pero ang totoo, ninakawan niyo kami ng dangal. Naramdaman ni Sandra ang matinding panlalamig ng kanyang puso. Isang dokumento ang inilabas ni Attorney Lorenzo mula sa isang lumang envelope na nakuha nila sa safety deposit box na itinuro ni May. Ito ay isang sulat kamay na kasunduan, luma at madilaw na ang papel. Binasa ni Sandra ang bawat salita. Ngunit sa halip na puot, isang matinding habag ang naramdaman niya. Ang sulat ay mula sa kanyang ama, ngunit hindi ito tungkol sa pagnanakaw. Ito ay isang pangako ng proteksyon. Ang tatay ni May ay nalulong sa sugal at ipinatalo ang kalahati ng ari-arian upang hindi makuha ng mga pinagkakautangan ng bahay at para may matuluyan pa rin si May. Binili ng ama ni Sandra ang bahaging iyon at inilagay sa isang trust fund na mapupunta kay May sa oras na magpakasal ito sa isang mabuting lalaki. Hindi ninakawan ng tatay mo, May. Bulong ni Sandra, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Iniligtas siya ni Papa. Iniligtas kanya. Ang perang ginamit niyo ni Alex para lokohin ako. Iyon ang perang itinabi ni Papa para sa kinabukasan mo. Itinuring kanyang tunay na anak, pero ang pagmamahal na yon ang ginamit mo para wasakin ang buhay ko. Natigil ang tawa ni May. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila isang taong biglang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Kinuha niya ang kopya ng sulat at binasa ang huling bahagi. Para sa aking pamangking si May, naway gamitin mo ang biyayang ito upang makabuo ng isang pamilyang puno ng katapatan, tulad ng pagmamahal na ibinigay namin sa iyo. Nabitawan ni May ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig
ay tila ang tunog ng kanyang sariling mundo na tuluyan ng gumuho. Napahikbi siya, isang hagulgol na puno ng pagsisisi at pait. Napagtanto niya na ang lahat ng galit na itinanim niya sa kanyang puso ay nakabase sa isang malaking maling akala. Winasak niya ang kaisa-isang pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Tumayo si Sandra. Hindi na niya kailangan pang makinig sa anumang paliwanag. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi tungkol din sa pagpapalaya sa katotohanan. Patawad, May, pero huli na. Huling sabi ni Sandra bago siya tumalikod. Paglabas niya ng presinto, ang sikat ng araw ay humalik sa kanyang mukha. Malinis ang hangin, tila hinugasan ng ulan ang lahat ng pait ng nakaraan. Naghihintay sa kanya si Lorenzo sa tabi ng sasakyan, kasama si Nina na masayang humahabol sa isang paru-paro sa damuhan. "Sandra, kumusta?" Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang tinig ay puno ng init at pag-unawa. Tumingin si Sandra sa langit, pagkatapos ay sa kanyang anak, at huli ay sa lalaking nanatili sa tabi niya sa gitna ng bagyo. "Ngayon lang ako tunay na nakahinga, Lorenzo. Wala na ang mga lihim, wala na ang mga anino." Lumapit si Nina at humawak sa kamay ni Sandra. "Mama, uuwi na po ba tayo sa bahay natin?" Ngumiti si Sandra, isang nangiting abot sa kanyang mga mata, isang nangiting nagpapatunay na ang sugat ay tuluyan na ngang naghihilom. "Oo, baby. Uuwi na tayo sa tahanan natin, sa tahanang puno na ng katotohanan at pag-ibig." Habang papalayo ang kanilang sasakyan, ang ancestral house sa malayo ay tila nagniningning sa ilalim ng dapit hapon. Hindi na ito isang bitag, kundi isang monumento ng katatagan ng isang babaeng piniling lumaban, bumangon, at muling magmahal. Ang huling pahina ng isang kwento ay hindi palaging nangangahulugan ng pagtatapos ng lahat, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng dumi ng nakaraan at puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Lumipas ang isang taon. Ang ancestral house, na dati ay naging saksi sa mga lihim na pagtataksil at planadong kasamaan, ay muling nabuhay sa ilalim ng init ng araw at halakhak ng isang bata. Ang mga baging ng bougainvillea, na dati ay may matatalim na tinik, ay namumukadkad na ngayon sa kulay rosas at lila. Tila isang makulay na yakap sa mga pader na gawa sa matigas na bato. Nakaupo si Sandra sa beranda, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Pinagmamasdan niya si Nina na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang mga maliliit na paa nito ay mabilis na humahakbang sa damuhan. Wala na ang takot sa mga mata ng bata at wala na rin ang bigat sa balikat ni Sandra. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Si Alex ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa falsification of documents at fraud. Si May naman, sa kabila ng lahat, ay piniling magbagong buhay sa loob ng pasilidad. Hindi siya dinalaw ni Sandra upang muling makipag-away, kundi upang ibigay ang huling piraso ng katotohanan na ang trust fund na iniwan ng kanyang ama ay mananatiling nakatago para sa kanya bilang huling pagkakataon na maging isang mabuting tao balang araw. "Nagawa ko na ang tungkulin ko, Papa, Mama," bulong ni Sandra sa hangin, habang nakatingin sa portrait ng kanyang mga magulang na maayos na nakasabit sa sala. Hindi naging madali ang pagpapatawad. Hindi ito isang mahiwagang gamot na nagpapawala ng hapdi sa isang pikit mata. Ngunit natutunan ni Sandra na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa kanya, kundi para sa sarili niyang kaluluwa, upang hindi na siya muling maging bilanggo ng galit at pait. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng sasakyang huminto sa tapat ng gate. Isang pamilyar na bulto ng lalaki ang lumabas, dala ang isang bungkos ng sariwang bulaklak at mga legal na dokumento para sa bagong foundation na itinayo ni Sandra para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. "Late ba ako?" ang nakangiting tanong ni Attorney Lorenzo habang papalapit sa beranda. "Sakto lang, Lorenzo," sagot ni Sandra. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa ilalim ng dapit hapon. Lumapit si Lorenzo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sandra. Walang maraming salita, ngunit ang init ng palad nito ay nagbibigay ng katiwasayan na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Alex. Hindi ito isang mabilis na pag-ibig, kundi isang pagtitingin ng binuo sa gitna ng pakikipaglaban para sa katotohanan. Ready na ba ang lahat para sa opening ng foundation bukas? Tanong ni Lorenzo. Ready na. Dahil sa tulong mo, marami na tayong mabibigyan ng bagong simula. Tugon ni Sandra. Tumingin silang dalawa kay Nina na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila. Dala ang isang maliit na bulaklak na pinitas nito mula sa garden. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sandra ang tunay na aral ng kanyang buhay. Ang katapatan ay hindi lamang isang birtud, kundi ang pundasyon ng isang matatag na tahanan. Ang bawat sugat ay may layunin, at ang bawat luhang pumatak ay nagsilbing dilig upang muling tumubo ang isang mas matatag na pagkatao. Ang ancestral house ay mananatiling nakatayo, hindi na bilang isang bitag, kundi bilang isang monumento ng dangal. Ang kwento ni na Alex at May ay naging isang babala na ang kasamaan, gaano man ito katalino, ay hinding-hindi mananalo sa liwanag ng katotohanan. Habang unti-unting lumulubog ang araw, binalot ng isang payapang katahimikan ang buong paligid. Isang katahimikan na hindi na nakakatakot, kundi isang katahimikan na nagsasabing ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang pamilyang binuo sa katapatan ay ang kaisa-isang kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng anumang pekeng pirma o maling akala. Dahil sa huli, ang pag-ibig na may kalakip na respeto at katarungan ang tanging magliligtas sa atin mula sa dilim.